after all these years of living. Unfortunately, I got scammed. In this episode, I'll be sharing 3 things I did when I got scammed. So stupid. Kaya kung ready ka na, tara, i-breakdown natin yan. Hi friends! Welcome back to my channel. My name is Rob, your personal finance guide. Before we start this episode, let me share something with you. 93% ng nanonood sa channel na to ay hindi nakasubscribe. So, if you enjoy my episodes, can I ask you a small favor? Hit that subscribe button. It helps the channel grow, reach more Filipinos, and spread financial literacy. The bigger we get, the more value I can bring to you. And I promise I'll keep delivering quality episodes as we scale. Deal? Let's get to the breakdown. So ito na nga, nito lang March 25, I fell victim to a phishing scam. Oo, ako. Someone who is supposedly educated and well aware of this. Pero na-realize ko na hindi pala ako invulnerable sa ganito. Sino pa talaga yung nag-iingat? Minsan may mga time talaga na masasaktuhan ka talaga. Para sa mga hindi familiar, ang phishing scam ay isang type ng scam kung saan yung mga scammers ay gumagawa ng isang fake website that look legitimate para makuha yung personal information mo like bank details, passwords, credit card number, at marami pang iba. So, paano ba ako na-scam? Eto na nga. I was in a meeting, tapos nag-scroll ako sa Facebook during break. Tapos, may nakita akong sale ng bag from what looked like a legitimate shopping site. Kasi ako, kapag bumibili ako ng something, tapos nasa list ko naman talaga siya, natural ko lang siyang, kumaga hindi ko na bina-background check masyado. So, for example, itong ang bag. Parang naisip ko lang naman siya na, ay okay, gusto ko yan bilhin. Tapos, check ako ng konting review, ng konting comments, ganyan. Tapos, hindi ko na siya masyadong pinag-iisipan. Tapos, input na ako ng details, yung name, yung address, ganyan. Tapos, pagdating sa dulo, yung card na siya, yung card number. Tapos, hindi ko na siya masyadong iniisip. Kasi nga, hindi naman ako hype na dahil sale, bibilin ko siya. Kumaga, iniisip ko nung time na yon, ay, maganda to pang regalo. So, bibilin ko siya ngayon, tapos baka pwede ko siyang i-reserve as a gift in the future. Ganun. Tapos sa dulo na nga, tapos ko na yung pag-input ng credit card details, na-decline yung card ko. Tapos may biglang tumawag sa number ko after ma-decline. Tapos super sabog yung audio niya, as in, hindi ko na maintindihan yung kung ano yung sinasabi. Pero, alam niyo, parang automated, pero robot na sabog. Tapos, may follow-up siya na text confirmation. Tapos, parang nakalagay doon, confirmation siya ng, did you do this transaction? Press, parang reply Y for yes, no for no, and for no, gano'n. Tapos, doon ako na, medyo na-realize ko siya ng konti. Sabi ko, oh my God, I made a mistake. Tapos, nagpanic na ako ng konti. And then, I replied no dun sa text just to make sure na I didn't confirm that transaction kahit naman ginawa ko naman talaga. That happened very, very quickly. Apparently, yung bank's fraud detection system actually yung nag-decline dun sa transaction right away. Thanks to them. Kasi hindi ko pa talaga yun nare-realize at that moment. Pero sila, alam na nila na fraudulent yun. Yung panic, nag-start na mag-sink in. Tapos punta na agad ako sa bank app ko. Tapos walang lock card option. Tapos yung card ko, parang siyang inaccessible. Hindi ko na siya, wala akong magawang anything to lock my card or to protect my details, ganun. And then, I immediately called the customer service. By the way, yung gamit ko ay Union Bank. Yung bank ko and my credit card is Union Bank. Now, ano naman yung bank process na pinagdaanan ko when that happened to me? Super daming tumatawag. And it took me almost an hour with multiple drop calls. So, you have to be patient kapag nangyari to sa inyo. Depende naman yun sa customer service. Pero yun sa akin, maraming drop na calls, naubos yung load ko for calls for an hour. And then yung customer service, standard operation nila is they will verify your identity. You have to remember na hindi hihingi ng OTP directly yung customer service sa inyo. Instead, they will transfer you to an automated system called an IVR. So yung IVR, ito yung tinatawag nating keypad. Diyan natin ini-input yung OTP. Tapos, hindi mo sasabihin yun sa agent. So, nangyari sa akin nun, diba tinawagan ako. Tapos, okay, we will send you po an OTP. Input nyo lang po doon sa IVR. Tapos, transfer nila kayo sa automated na Then, send sa number nyo yung OTP and then, you will input dun sa IVR, sa keypad. And then,
automatic yun pag na-verify. Transfer ulit kayo dun sa agent na kausap nyo. And then after verification, they will transfer you to an account specialist for card replacement process. Dito medyo natagalan din ako kasi nga, syempre, parang emergency hotline yun kapag may fraud activity. Fortunately, natulungan naman nila ako within that day. And it's really crazy to comprehend the huge amount of stress I went through in a very short span of time. So, grabe talaga yan. Ngayon, given this situation na nangyari sa akin, ano naman yung mga tips ko during the scam and paano natin mapaprevent to in the future? So, ang pinaka-tip ko talaga, I think naman ng kahit sino, is remain calm but act quickly. Yun, as I learned from a cybersecurity training I've done before, most scams succeed because they trigger emotional responses. So, you have to keep yourself grounded. At kung halimbawa, na-realize mo na na-scam ka, yung kakalmahan mo, yung magiging panlaban mo to them. Ayun, kasi syempre, kapag nagpapanik ka, hindi mo masyadong magagawa kung ano yung mga dapat mong gawin, yung mga steps. Hindi mo rin siya masyadong maiisip kung alin yung pinakagagawin mo to help yourself or to report what happened to you. Kalma lang. And then, yan nga, always check the URL before entering any personal information. Nakaka-stress siya kapag iniisip ko yung nangyari sa akin. And I think, ang pinakatalamak talaga na platform dito ay yung Facebook. Tinatry ko nga na minsan na lang mag-Facebook, tapos nabiktima pa ako. Diyos ko naman. Yun, next, make sure you have a phone signal and load at all times. Kasi, this is gonna be your lifeline. So, katulad ng nangyari sa akin, since I have limited load, syempre mauubos yun kapag ang tagal nung customer service na ma-pick up yung tawag ko. Tapos, mauubos na yun, hindi pa ako nagagawa ng help. Pero, the good thing is, I ask them kasi na what will happen kapag nag-drop yung call. Tapos, kumbaga parang during the process, nag-drop yung call. Wala na akong load pantawag. Yun, nire-assure naman nila ako na tatawagan nila ako kapag nag-drop yung call. Next tip, if the bank customer service is unreachable, ask for help from someone you trust. Kasi, syempre, kapag na-trigger yung mga emotional responses mo na nagka-cloud sa judgment mo or like sa mga actions mo na dapat gawin, you really need help. The least thing na gusto mong mangyari is mahiya sa nangyari sa'yo. Ask for help from someone you trust. And sharing this story is so embarrassing to begin with, pero I'm gonna share this anyway. And I hope it helps someone out there to avoid the same mistakes I made. Kung na-scam ka rin, huwag kang mahiyang humingi ng tulong kasi yun lang talaga yung kailangan mo. Okay? If you enjoyed this episode, you're gonna love my other episodes too, where I break down other personal finance concepts. Make sure to check them out here sa taas. So that's it for this episode kung saan na-scam ang tao na to. See you on the next. Matane!